Hello mga bata, gusto niyo bang gumawa ng laser alarm trap na tulad sa mga movies? Ito yung mga nag-a-alarm kapag napadaan o sumagi yung isang character sa laser beam. And ngayong lesson, gagawin natin yan gamit yung photoresistor and microbit. Ang photoresistor or light sensor ay parang mata lang ng robot na nakakakita ng ilaw. Sa project natin na mini laser alarm trap, gagawin lang nating bantay yung photoresistor. Habang may ilaw na nakatutok sa kanya, hahayaan niya lang na matulog yung microbit natin. Pero kapag may humarang na ilaw, gigisingin niya yung microbit natin para makapag-trigger ng alarm. At syempre para magawa yan, ito yung mga kakailanganin natin. Microbit, laser pointer, photoresistor module, red LED, resistors, jumper wires, breadboard, tsaka microbit adapter. Ilagay muna natin yung microbit sa slot ng microbit adapter. Next, i-connect lang natin yung GND or ground pin ng microbit adapter sa negative power rail. Pagkatapos, i-connect natin yung short pin ng LED sa negative power rail while nakalagay naman yung longer pin sa terminal strip. Maglagay na rin pala tayo ng resistor na connected sa terminal strip kung saan nakakonect yung longer pin ng LED, while yung other end ng resistor ay nakakonect sa isa pang terminal strip. Then, magkoconnect tayo sa tapat ng resistor ng jumper wire papunta sa P13. Ilagay na natin ngayon yung photoresistor module sa breadboard. Tapos, i-connect natin yung right pin sa 3.3 volts ng microbit adapter. I-connect naman natin yung pin sa gitna sa negative power rail. Lastly, i-connect natin yung left pin sa P1 ng microbit adapter. Gusto natin palaging nag-check si microbit kung may ilaw o wala, kaya maglalagay tayo ng forever loop. Pagkatapos, gagawa tayo ng variable na tatawagin nating light level, and kukuha na rin pala tayo ng set block para doon. Punta tayo ngayon sa pin category, tapos ilagay natin sa loob ng set block yung analog read pin. Sa bandang baba ng pins category, i-click nyo yung more. Tapos, kumuha kayo ng analog pin and ilagay sa loob ng analog read pin. And iset siya sa P1 kung saan connected yung left pin or yung signal pin ng photoresistor module. Sinusukat nito yung light gamit yung analog read mula sa pin P1 kung saan nakakonect yung photoresistor. Ngayon, magdagdag na tayo ng if-else block. And after nun, maglalagay tayo ng condition na light level is greater than 724. Maglalagay pala tayo ng digital write block for each statement. And iseset natin siya sa P13 para makontrol yung LED na nakakonect doon. Dahil yung light level is mataas kapag nakatutok yung laser, gusto nating i-off muna yung LED by setting this to 0. And maglalagay tayo ng stop all sounds para hindi ma-trigger yung alarm system.
Or else, mag-a-alarm siya kapag bumaba yung light level or may tumawid or humarang sa laser. So, i-on natin yung LED sa P13 by setting this to 1, and we will use play melody block to trigger the alarm. Pagkagawa na ng code, i-connect na natin yung microbit sa laptop o computer. Tapos, i-click mo lang yung download button. Then, pwede mo nang ilipat yung connected micro USB cable sa power plug ng microbit adapter natin. Pagkatapos, i-on mo na yung laser pointer natin and i-make sure na nakatapat siya sa photoresistor natin. Oops! Iwasan pala natin itutok sa mata yung laser pointer natin para hindi tayo makasakit ng iba habang gumagawa tayo ng project. Ayan, pwede na natin ngayong subukan yung mini laser alarm trap natin. At sa mapapansin natin, every time na may tumatawid dun sa laser, nagtitrigger yung alarm ng mini laser alarm trap natin. Ayan, so anong natutunan natin for today? Natutunan natin kung paano gamitin yung photoresistor na parang mata lang ng robot. Kaya nitong makakita ng ilaw and i-measure yung light levels ng paligid natin. And using this and analog read block, nagawa nating ipaalam sa microbit kung maliwanag ba o madilim yung environment. Gamit yon, nakagawa tayo ng laser alarm trap na nagtitrigger ng alarm by checking kung madilim ba yung nare-receive ng photoresistor kapag may humarang or may dumaan sa laser beam natin. As a hands-on activity, pwede kang magdagdag ng additional lasers or photoresistors para i-expand yung laser zone natin. Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye!